Surprise everyone! Welcome to a new special episode of Surprise Guest with PR Arcangel, where we would like to wish you a very Merry Christmas. This is our surprise Christmas gift for everyone, and we have a special episode today lined up for you because, well, as usual, our guest today is a surprise for everybody dahil Christmas Day ito. Syempre, medyo may tema ang Pasko ang ating episode ngayong araw na ito. I will be receiving a set of clues to find out kung sino ang ating surprise guest sa araw na ito. Basahin natin yung clue. Isa siyang film director, okay? Ang first entry niya sa Metro Manila Film Fest ay ang debut niya sa mainstream films. Oh, does that mean this year? This year meron siyang entry. Next clue, the same entry niya ay nanalo agad ng Best Picture last year. Wait, Best Picture last year was Firefly. Oh, Direk Zig Dulay, ikaw ba ang aming special surprise guest for today? Yes! Hi, Direk! Merry Christmas! Hi, sana maligayang Pasko. Oh, wow, Direk. Grabe yung mga nakikita namin teasers and plugs and trailers for Green Bones. Grabe yung movie. I mean, based on what we've seen so far, yung medyo goosebumps talaga ang nakikita namin. I've seen it sa TV because sa news, di ba, nakikita namin. Parang iba siyang story this year, Direk, no? It's not your usual film fest fare, as was Firefly. Hindi. Ibang-iba siya, sa totoo lang. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ako umuo, kung bakit ko tinanggap yung project, dahil ibang-iba siya dun sa Firefly at dun sa iba ko pang ginawa, mapa-TV man yun or sa pelikula. So, nasa phase ako ngayon na gusto kong gumawa ng something na out of my comfort zone. So, china-challenge ko yung sarili ko, chine-check ko kung ano pa ba yung kaya kong pigain sa sarili ko when it comes to storytelling using visual language. Wow. Well, Direk, isa kasi sa mga parang comments about your films is yung cinematography mo is really very different. I mean, parang so much thought is put into yung cinematography kasi napakaganda ng mga shots. Parang wala pang dialogue, may kwento na. Paano ba nag-uumpisa yung visualization process mo, Direk? Parang pag binasa mo pa lang ba yung script, parang nai-imagine mo na kung ano yung dapat itsura ng bawat eksena? Ayun, maganda yung nabanggit mo, Miss Pia, na parang wala pang ginagawa yung mga tao, wala pang ginagawa yung mga artista, nagkakaroon na ng kwento. Kasi doon ako nagsisimula. Na gusto ko na yung lugar mismo nagkukwento na. Parang ganun. Kasi trinitreat ko yung lugar, yung location or setting bilang isa sa mga character din. Gaya ng mga characters na nakakapagsalita doon sa loob ng eksena. So, yung location, meron siyang personality, meron siyang kaluluwa, meron siyang puso, na feeling ko kailangang makwento din siya. So, feeling ko doon lang gagaling. Kailangan maikwento ko yung kwento ng lugar. Hindi lang yung kwento ng mga characters. So, Direk, eto dito sa Green Bones, pwede mo ba ikwento sa amin yung parang yung gist nung storya na to? Kasi na-interview namin si Dennis Trillo, meron siyang konting patikim, kaya lang nag-aalala siya baka hindi pwedeng ikwento ng buo. So, diretso na galing sa'yo, Direk. Ano ba yung gist ng kwento? Actually, yung Green Bones, galing siya dun sa paniniwala na kapag cremate daw yung isang tao, tapos may nakita mga green bones, palatandaan daw yon or senyalis daw yon na naging mabuti yung taong yon nung nabubuhay pa siya. Parang ganon. So, yung paniniwalang yun yung dala-dala ng character ni Ruru, si Javier, na isang CEO or police tagapagbantay sa isang preso, parang ganon, yung preso na nasa isla. Tapos, tinatak niya dun sa sa isip niya na dalawang klase ng tao lang meron ang mundo, masama at mabuti. Along the way, iniimbestigahan niya, tinitignan niya yung character ni Dennis, which is si Dom. Nag-iimbestiga siya kung totoo bang nagbago na or may kakayahang magbago yung mga taong gumawa ng masama. So, along the way, dun sa investigation, makikita niya or madidiscover niya yung katotohanan. Maliban doon, makakadiscover siya ng mga mas mahalagang bagay kesa dun sa hinahanap niya. So, yung mga mahalagang bagay na yon, malalaman nila doon sa pelikula.
At Yun. doon sa trailer direct, nakita namin si Dennis, hindi siya nakakapagsalita. Tama po ba? Yes. All the more na mas nailalabas sa totoong buhay ni Dennis yung husay niya. Kasi hindi siya nagsasalita, sign language yung ginagamit niya. So, ang means of communication niya bilang artista ay kailangan lumabas sa mga mata niya, sa mga emosyon niya, sa mukha niya, yung mga gusto niyang sabihin. We've seen I can only imagine kung gaano ka-challenging yung paggawa ng Green Bones. Pero, I'm thinking also, malaking bagay na yung mga kasama mo are very seasoned actors. Kasi kung rin si Dennis Trillo, si Ruru Madrid, pag nakita mo yung expressions nila on cam, parang hindi mo pa naiintindihan kung ano yung kwento. Parang parang nakikisimpatya ka na sa kanila or nagagalit ka na sa kanila. What was it like working with them? Kay Dennis kasi marami na kaming napagsamahan. Nagsama kami dati doon sa Puso ni Doc, sa mga magpakailanman anniversary special nila. Tapos sa Legal Wives, Maria Clara at Ibarra. So ang dami. Ako kasi kapag nakakatrabaho ko yung artista or kahit sino man doon sa production, somehow importante sa akin na alam ko kung ano yung kaya niyang ibigay sa mesa para alam ko kung paano ko siya titimplahin, parang ganon. So most of the time si Dennis, kilala ko yan, kung ano yung ina-expect sa kanya, lagi niyang na-exceedan. Every time. Parang ganun. So, lagi ka pa rin nasa-surprise. Si Ruru, nakatrabaho ko na siya sa mga episodes ng Wagas dati at ng Magpakailanman. Dahil kilala ko siya na sobrang passionate na bata. Sa kanilang dalawa, hindi na ako masyadong nahirapan. Kasi halimbawa kay Ruru, dahil 200% yung passion na binibigay niya dun sa character. So, kahit na humingi ako ng maraming versions sa mga takes, binibigay niya. Sobrang natutuwa ako kasi nagtitiwala sila sa akin bilang director nila, and at the same time ako naman sobrang fan ako ng collaboration. Naniniwala ako na kapag nag-collaborate kami, ako hindi lang sa artista kundi sa iba pang departments ng paggawa ng pelikula, mas na-magnify kung ano yung gusto naming iparamdam or ipaintindi or sabihin doon sa mga eksena. So, hindi ako masyadong nahirapan. Grateful ako. Thankful ako na silang dalawa yung naging artista namin sa Green Bones. Very exciting because aside from Dennis and Ruru, napakalaki ng ibang mga pangalan na kasama dito sa pelikula. Nandyan pa sina Isa Calzado, Alessandro De Rossi na nakasama mo sa Firefly. Tama, Direk? Marami pa. Sobrang grateful ako na nakawork ko sila at sila yung nasama dun sa Green Bones. Si Sir Michael De Mesa, si Wendell Ramos, Ronnie Lazaro, si Isa Calzado nga, tapos si Victor Neri, tapos Raul Moritz, si Mikoy Morales, si Royce Cabrera, ang dami pang iba. Sorry sa mga hindi ko nabanggit. Pero kasama si Sofia Pablo, si Kylie, kasama din namin. Marami pang iba. Sobrang star-studded siya. Dahil sa husay ng mga artistang ito, nagawa nilang mas naging totoong tao yung mga characters na ginaganapan nila. So sobrang laking pasasalamat ko sa kanila. Nakatulong sila, kumbaga, mapagaan yung trabaho ko bilang director. Wow, napaka-star-studded pala ng cast nyo, Direk. How would you describe yung relationship mo with your actors and your actresses during filming as opposed to yung pag wala kayo sa set? Kayo po ba yung parang strictong teacher na naging strictong director kapag nasa set, pero pag nasa labas ng classroom, kaibigan mo lahat? Mabuti naman akong tao, pero hindi ako masyadong nakikipag-chika, Miss Pia. Mm-hmm. So, even dun sa labas, hindi rin ako masyado machika. Nag-uusap nga kami ni Dennis parang kami hindi nagsasalita masyado. Pero pagdating dun sa set, binibigay ko kung ano yung pangangailangan or ano yung kailangan gawin ng isang director. Katulad na bagay ko kanina, super fan ako ng collaboration. Naniniwala ako na sa collaboration, mamamagitan lalo na ng director at ng aktor, mas mapapalabas kung ano man yung emosyon na hinihingi dun sa bawat eksena. Parang ganoon. Tapos, mas pag nagbibigay ako ng instruction sa kanila, mas pinaparamdam ko lang kung gaano ka-importante yung bawat eksena. Yung hinahanap namin, yung puso, kaluluwa, at utak ng eksena mismo na kailangang lumabas. Parang ganon. And hindi masyadong nagbabago kasi even after na namin mag-take or kahit na nag-uusap kami dun sa Instagram or dun sa SOCMED, parang ganon, medyo mas malalim pa rin yung usapan. Like kunwari, tungkol pa rin siya doon sa pelikula. Kasi hindi ako masyadong machika. Hindi ako masyadong
nakikipagbarkada ba? Parang Professional pa rin ang inyong relationship with your cast. So I imagine ganun din. Sabi mo, Direk, very important yung collaboration. Pero syempre, hindi lang with actors involved, kundi pati yung scriptwriter. Syempre, very close collaboration yon. And last year, sa Film Fest last year, kayo ni Miss Ange ang tandem na nagpapanalo sa Firefly. Siya rin pa ang kasama niyo ulit this year sa Green Bones? Yes, kasama ko ulit si Miss Ange. So excited ako na makita ng mga tao yung another collaboration. Tapos nadagdagan pa kami ng isang powerhouse na powerful na na alagad ng sining, ang pambansang alagad ng sining, si Sir Ricky Lee. Oh, wow. Kasama din sina Sir JC na siya ang pinagmudlan ng kwento, sina Ma'am Nessa, sina Sir Christian. Yung collaboration with them ay isa ding pinagpapasalamat ko kasi katulad na nabanggit ko kanina, ibang-iba itong pelikulang ito sa mga nauna kong ginawa. So somehow nagkaroon ako ng parang beginner's mind ba, na parang baguhan ako at ang inaasahan ko ay matututo ako dun sa paggawa ng pelikulang ito, hindi lamang tungkol sa aking sarili, kundi doon sa sining mismo ng pagtitel ng story using visual language. So nandyan sila na nag-guide. Nandyan, magkakasama kami mula dun sa concept development, nag-meeting kami, tapos nag-usap kami. Ako, importante sa akin na bago ko gawin yung pelikula, dumating sa akin yung mensahe, yung puso or yung kaluluwa ng kwento. Kailangan maintindihan ko siya bago ko siya gawin. So, ang dami naming meetings before scripting, sa totoo lang, before mag-shoot. Kasi kailangan mabuo muna sa akin, mabuo muna ako sa sarili ko. Kailangan mahanap ko yung sarili ko doon sa kwento bago ako makausad. So, yung collaboration na yon, lagi naming dinidikdik yung material. Lagi naming tinitignan yung best version niya. I believe, naniniwala rin sila sa ganon, na habang mas pinag-uusapan ninyo, mas dinidikdik nyo siya, mas lumalabas yung esensya niya, yung parang ganon. So, mula doon sa concept development, hanggang nung natapos, hanggang ngayon, napalabas na yung pelikula, hindi pa rin nila ako pinabayaan. Katulad nga ng lagi kong sinasabi, Miss Pia, mahirap gumawa ng pelikula pero mas mahirap makakuha or makahanap ng tiwala ng mga taong nasa paligid mo. Lubos kong pinagpapasalamat na katulad doon sa Firefly, ipinagkatiwala ulit sa akin ng GMA Pictures yung Green Bones. At yung tiwala na nakukuha ko doon sa lahat ng taong involved, kasama na dyan yung mga artista, kay Ruru, kay Dennis, yung mga staff, naniniwala sila sa akin na kaya kong i-drive ba yung bus, kumbaga, i-drive yung buong pelikula para lumabas yung pinaka-best version nito. Pinagpapasalamat ko yung tiwala na yon. At yung tiwala na yon, feeling ko lumalabas dun sa collaboration. Hindi lamang sa creative, sa artista, kundi ng lahat ng taong involved dun sa team. Napakaganda nung sinabi nyo, Direk, na parang pagpasok nyo sa isang proyekto, meron ka parang beginner's mindset. Parang napaka-importante rin nun, no, na pumapasok ka sa isang bagay na yung meron ka syempre kumpiyansa sa sarili mo, pero hindi mo pwedeng isipin na alam mo na lahat, na magagawa ko na ito ng perfect, ng tama. Kasi kailangan there's always room for growth, di ba? Pero meron din po ba kaakibat na pressure kapag ikaw ay pumasok sa isang bagong proyekto, especially ever since yung pagkapanalo ninyo sa Firefly, kasi it was so well received, well recognized, tapos may awards pa kayo. Paano nyo pinanghahawakan yon or ginagamit yon to your advantage coming into a new project? Yung pressure, actually, hindi ko nakikita yung pressure na dahil nanalo kami last year, parang ganon. Actually, yung pressure ay nanggagaling siya dun sa nabanggit ko kanina na paano mo maibabalik, paano mo mapapantayan yung tiwalang ibinibigay sa'yo ng GMA Pictures or ng mga taong nasa paligid mo. Parang lagi nilang sinasabi kasi sa akin na, umuo ako dun sa project kasi alam ko si Zig Dulay yung director, si Zig Dulay yan, kailangan maayos yan, o kaya, si Zig Dulay yan, best film sila last year, so dapat maayos. Baka doon nanggagaling yung pressure. Pero, hindi ko pinipressure naman yung sarili ko. Pinipressure ko yung sarili ko, paano ko mailalabas yung best ko para mailabas yung best version ng pelikula na ginagawa namin. Mas siya sa ganun na sinisikap ko na sana hindi masira or hindi mawala yung tiwalang yon na binibigay nila sa akin. Parang ganun. Kasi kung magpapadala ako doon sa pressure ng maraming tao, ng maraming bagay, baka mamaya mas magkaroon pa ng hindrance
para hindi maipalabas yung best version ng pelikula namin. Parang ganun. So, maganda na i-entertain yung pressure na yon as motivation or as inspiration para mas gawin pa yung best mo para sa isang bago na namang pelikula na gagawin mo. Kasi in the first place, nung nakahanap ko yung sarili ko dun sa Green Bones, tiwala na ako na yun lang yung gagawin kong role as a director, maipalabas yung best version niya. Kasi Miss Pia, meron akong paniniwala na hindi yung filmmaker or hindi yung tao yung pumipili ng kwentong ikukwento niya, kundi yung kwento yung namimili ng taong magkukwento sa kanya. At once na ikaw yung napili niyang magkwento sa kanya, ang tanging gagawin mo ay gawin yung best mo para maikwento yung best version niya. So parang kumbaga parang kang chosen one na, ikaw yung napili. Kaya bago ako mag-start, ang dami ko pang ginagawa. Nagmumuni-muni, naghahanap ng sarili, naghahanap ng senyales para ba talaga ako sa kwentong ito. At once na ikaw na yung pinili ng kwento, tiwala ka na sa universe na para sa iyo yun at ikaw yung pinili na magkwento ng best version niya at wala ka ng hindi pakialam hindi mo na naiisip yung pressure. Kasi it's the relationship between you and then yung pelikula na ginagawa nyo na yung mahalaga. Parang ganun. Oh, wow. And so parang itinadhana talaga. But Direk, speaking of din yung tiwala, nasabi mo nakukuha mong tiwala, it's truly well-deserved. And nakikita naman namin dun sa output ninyo, di ba? Sa mga nailalabas niyong kwento, sa lahat ng mga naibahagi niyo na. And hindi lang kaming mga viewers, audience, ang nakakapansin because even yung mga different award-giving bodies, balita ko, Direk, you were just named part of the Outstanding Young Men. Ikaw ay isa sa mga TOIM awardees for this year. Naku, Direk, congratulations! What a big recognition! Maraming salamat, Miss Pia. Actually, gusto kong magpasalamat kay Ma'am Jessica Soho kasi siya yung nag-nominate sa akin. Sobrang doon pa lang, yung tiwala niya sa akin na deserve ko yung award, doon ako medyo na-pressure. Kasi totoo ba? Yung ba parang ganon? Tapos, alam mo, Miss Pia, habang ginagawa namin, nagbibigay ng requirements, parang nagpa-flashback sa akin yung mga ginagawa ko magmula pa nung nagsimula ako dun sa Wagas at yung mga ginagawa kong talks dun sa iba't ibang probinsya para ma-inspire yung mga upcoming filmmakers hanggang sa gumagawa ka na ng series na maraming na nagkakaroon ng impact dun sa maraming tao na isa-isa yung mga ginagawa ko. Tapos sabi ko nga kahit hindi na ako manalo sa tunay na buhay dun sa TOIM, para ako nanalo kasi nag-flashback lahat ng ginawa ko at naipaintindi niya sa akin kung paano mo gagamitin yung sining mo, paano mo gagamitin yung kagalingan mo para magsilbi hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mas nakararami. Sobrang trinitreasure ko yung itong award na ito na binigay sa akin kasi tinatanggap ko siya hindi lamang para sa aking sarili, kundi dun sa mga community, yung sa mga groups na sumama sa akin para kumbaga mag-crystallize yung service na yon doon sa community. Sobrang natutuwa ako na kaya mo pa nang gamitin yung art mo para magsilbi sa lipunan. Congratulations, Direk, kasi parang isa siyang very remarkable distinction and recognition. At gaya ng kwento mo, si Ma'am Jess pa pala ang nag-nominate sa inyo. So, doble-doble na yon. Pero sabi mo, Direk, parang kang nag-flashback. Ilang years na po ba kayo sa industriya or ilang years na kayong gumagawa ng films or nagdi-direct actually in general? Ako, si Domingo Zamora. Hindi ako mabuting tao. The court finds Domingo Zamora guilty of the murder of his sister Joanna Zamora Pineda. Kasama ang notorious convict na si Domingo Zamora sa mga presong ililipat sa San Fabian Prison and Penal Farm, ang pinakamalaking prison island sa labas ng Metro Manila. Noon ko pa naririnig ang tungkol sa mga nangyari. May dahilan kung bakit Dom Saltik ang tawag sa kanya. Mula pa sa sentral hanggang malipat siya dito sa San Fabian, malinis ang record ni Zamora. Nakahanda
tanda na lahat ng sinasabi mo sakaling hindi ka maparole. May kutubo ko na nagbabalak na ho siyang tumakas. Totoo. Binasa ko rin yung file mo. Alam ko na rin kung bakit galit na galit ka sa mga mamamatay tao. Hindi ito ang kulungan nasa isip mo. Tulungan natin sila. Sir, kayo ba, paano niyo nalalaman kung totoong nagbago na ho ang isang kriminal? Gusto ko lang hong sabihin na hindi ho masamang tao si Dom. Alam ko may tinatago ka. Ako'y nandito. Alam ko na hindi ito posible. Pero bakit pumupuhos ang niebe? Kung bibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon, pwede ka lumaya. Ang tanong lang, kung anong klaseng tao ang lalabas sa kabilang dulo. Oh, niebe, niebe, niebe. Malamig may di nabali. Niebe, niebe, niebe. Basta't nandyan ka parating. Nalalamig ang bisig, may kaba pa sa aking dibdib. Marinig lang ang iyong tinig. Pwede bang tubuan ng kabutihan ang taong nagkasala? Ilang years na po ba kayo sa industriya or ilang years na kayong gumagawa ng films or nagdi-direct actually in general? Relatively, parang bata pa naman. Parang hindi pa naman ganun katagal. Nagkataon lang na tuloy-tuloy yung blessings na binibigay sa akin. Nagkataon na sunod-sunod yung mga proyekto, tapos kinikilala, and at the same time, makahalaga yung mga proyektong yon. Nag-start ako after ko graduate sa UP Baguio, Com Arts ako eh. Nagpunta ako sa Manila, hinanap ko yung sarili ko dito. From then, gusto ko na talaga makapasok sa industriya ng pagpipelikula. Pero, syempre, itong Manila, bibigyan ko muna ng challenges, hanapin mo muna yung sarili mo, 'di ba? So, nagsimula ako doon sa una kong mas nagustuhan yung pagpipelikula nung sinulat namin, kasama ko si Antonetta Downey at ni Direk Jeffrey Jetorian, yung Extra na pinagbibidahan ni Vilma Santos. So, yun yung una. It's a Cinemalaya film. Tapos, nanalo kami doon na Best Screenplay. So, doon siya nag-start, sa totoo lang. Tuloy-tuloy na yon every year. So, nung nanalo yun, pinagsulat ako ni Miss Joni doon sa wagas. Ako yung gumawa ng love story nyo, Miss Pia. Doon sa wagas. Ako, nakakahiya. Wow, grabe. Ang nag-play niyan si Glyza, tama ba? Yes, si Glyza na sabi ko, wow, talagang binalikan yung mga location na talagang actual locations kung saan kami, kung saan naganap yung love story. Small world naman ito, Direk. Yes. So, simula, tuloy-tuloy siya. So, sobrang grateful din ako dun sa News and Public Affairs kasi sa totoo lang, habang ginagawa ko yung mga episodes ng Wagas, ng Tadhana, ng Wish Ko Lang, ng Karelasyon, parang lumalago ka bilang storyteller sa paggamit ng visual language. So, parang ganon. So, hanggang sa nagteleserye na ako, tapos parang sa kalagitnaan, gumagawa ako ng short films, ng indie films, yung parang ganon. So, mas minamahal mo na siya, mas lumago ng lumago, hanggang sa umabot ka dun sa point na gagawin mo na yung isang pelikula, gagawin mo na yung isang serye, kasi may gusto ka talaga yung mensahe na gusto mong makarating sa mas nakararaming bilang ng tao. Direk, nabanggit mo, di ba, na nag-umpisa ka by writing script. So, hanggang ngayon, Direk, syempre hindi mo naman pakakawalan yung pagsusulat, pero paano mo i-describe yung challenges of writing and yung challenges of directing? Magkaiba sila. Kapag nagsusulat ako ng pelikula, syempre kailangan ma-achieve mo yung best version din ng screenplay.
Kaya marami kang revisions. Kapag nagsusulat ka kasi, ang gamit mo ay words. Tapos kapag nagdidirect ka na, ang gagamitin mo na ay yung mga eksena. At ang totoong, ano mo doon, ang totoong kasangkapan mo ay visual language. Paano mo i-convert itong words na ito into visuals? So, alam ko na nagdidirect na ako kung ang pinagsisilbihan ko na ay yung bawat eksena na. Yung parang ganon. And then later in life, pag i-edit na siya, it's like rewriting again. So, parang three layers, 3 stages ng writing. Yung writing na pagsusulat ng screenplay, kapag nagdidirect ka na, magre-rewrite ka using visual language, and then kapag nag-edit ka, yung mga footage naman yung gagamitin mo dun sa editing, which is rewriting din. Yung parang ganon. So, dahil nasimulan kong maging writer, syempre nire-respeto ko ng sobra yung script na para siyang isang Biblia. Pero ibabangga mo yan doon sa locations, ibabangga mo yan doon sa logistics. And then, as a director, ito yung nakaka-addict, Miss Pia, kasi nakikita mong nag-create ka ng reality, nag-create ka ng realism, nag-create ka ng truthfulness, parang ganon. Gagawin mo siyang visual. Medyo addicting yung process na yon. From words, gagawin mo siyang totoo. Ibig sabihin, nag-create ka ng something. Doon ako na laging natutuwa. Na parang, sinulat lang ito na na magiging malungkot si Dom, parang ganon. Pero yung process para makarating doon sa magiging malungkot si Dom, nandun yung magic. Nandun yung katuwaan mo bilang isang director. Kasi ibig sabihin, pinapasok mo yung character, pinapasok mo yung eksena, pinapasok mo yung mundo ng kwento ng pelikula. Doon ka parang sinasaniban. Yun yung sinabi mo kanina na kapag binasa mo ba yung script, na-visualize mo na, parang ganun yung nangyayari. Parang sinasaniban ka ng kwento. Alam mo na mula umpisa hanggang dulo. Wow. So, Direk, nanggaling ka sa paggawa ng indie films kasi sabi nyo, Cinemalaya, yun yung first foray nyo into filmmaking. And ngayon, nasa mainstream ka na. Kumbaga, ano yung pinakamalaking napansin yung pagkakaiba sa dalawa? Ako, nung indie filmmaker ako, hanggang ngayon pa rin naman, ginagawa ko pa rin naman yan from time to time. Kasi, mas may pakiramdam ako na doon ako mas grounded. Doon sa indie kasi, mas nakilala ko yung sarili ko, mas nabuo yung sarili ko bilang isang filmmaker. Yun pa rin yung testing ground ko kasi kung kaya ko bang magkwento gamit ang visual language. Kaya ko bang magkwento na magta-transcend yung gusto kong sabihin doon sa pelikula, gagamitin yung pelikula bilang medium. Nandun ako dun sa point na yun eh. Nung lumipat na ako dun sa mainstream, mas lumawak na yung mundo ko, mas nagkaroon ng collaboration. May collaboration din naman dun sa indie, pero mas malawak yung taong i-collaborate mo pagdating dun sa mainstream. Mas dun yung nakikita kong pagkakaiba. Kasi nung nag-i-indie ako, mas internal, mas inner self yung pinagsisilbihan. Parang gano'n na parang hinahanap mo yung boses mo eh. Parang gano'n. Ngayon, pagdating dun sa mainstream, may boses ka, may boses lahat ng mga katrabaho mo. Paano nyo pagsasama-samahin yon para mas ma-magnify pa at mas lumaki pa yung boses na gusto nyong sabihin. At kailangan mo siguraduhin na yung boses na yon ay mag-transcend dun sa audience gamit yung pelikula. Mas yun yung pinagkaiba nila sa totoong buhay. Noong una, nahihirapan ako kasi kailangan lumipat ka eh. From indie na ikaw lahat yung magdedesisyon. Kasi ano yan eh, katulad na sinabi ko kanina, hinahanap mo yung boses mo eh, at strong ka about it. Pagdating dun sa mainstream, may boses yung lahat ng departments. At kailangan mong pakinggan yon, kailangan mong i-consider yon. Kasi naniniwala din ako na through collaboration, mas na-magnify, mas yumayaman yung boses, mas gumaganda yung produkto. Wow! So, parang collaborative process rin naman kasi talaga ang filmmaking, diba? Whether indie or nasa mainstream ka. Pero, direct, diba sabi mo, yung unang pagpasok mo sa industriya, pumunta ka pa dito sa Maynila at talagang marami kang pinagdaan ng pagsubok. Pag naalala mo ba yung mga pagsubok na pinagdaanan mo, does this inspire you to help other filmmakers get into the industry? Kayo po ba ay nagme-mentor ng mga young filmmakers? Yes, ano yan, sobrang, ang ganda ng question mo. Kasi
feeling ko nasa stage ako ngayon na nandyan dahil wala pa man ako dun sa Rurok or kung nasaan man ako ngayon, sobrang pinagpapasalamat ko. Kaya naman every time nagpupunta ako sa iba't ibang probinsya para magbigay ng film workshop for free sa mga batang filmmakers nangangarap. Lagi akong nagtutalk sa Alaminos, sa 100 Islands Film Festival, sa Isla Pelikula, sa maraming probinsya, sa totoo lang. And then I do that for free kasi pag binabalikan ko yung past self ko, nung bata ako na nasa Isabela pa lang ako, wala pang internet, ang hirap-hirap mangarap. Nanonood ako ng pelikula, nanonood ako sa TV. Meron something sa akin na gusto kong maging part ng industriya, pero walang someone na nagsasabi na pangarapin mo yan at kaya mo yan gawin. Walang ganon kasi dahil nasa probinsya ako. So, wala dun sa taong nasa paligid mo nang i-inspire sa'yo ng ganon. Ngayon, ang dami kong pinagdaanan. Magpakailanman yung kwento. Hanggang sa nakarating ako dito, kaya pinagpapasalamat ko yung the Outstanding Young Man Award na yan. Kasi, yun yung nagka-crystallize, nagsusolidify ng pangarap ko, parang gano'n. At itong pangarap na to, gusto kong ma-inspire yung mga batang katulad ko dati. Kaya ako nagpupunta dun sa probinsya, kumbaga tinatapik ko sila na, uy, ganito yung pinanggalingan ako, kagaya mo ako dati, pwede mong pangarapin. Ngayon, kung hindi ka man maging filmmaker or kung hindi ka man makapasok sa industriyang gaya nito, ang importante sa akin, alam mo kung ano yung pangarap mo. Kasi sa panahon ngayon, dahil feeling nila, ang dami-daming available, minsan nakakalimutan ng mga bata na mangarap. Parang ganon. So, pinupush ko sila, ini-inspire ko sila, natutuwa ako na umabot ako dun sa punto na yung pumunta ka lang sa isla, pumunta ka lang dun sa liblib na lugar para kausapin sila, para maturuan sila. Nagsisilbing inspirasyon yun sa kanila para magpatuloy sila sa kanilang pangarap, para ma-motivate sila na gawin nila kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay. Parang ganoon. Yun yung ipinagpapasalamat ko ngayon na natutuwa naman ako na binigay sa akin yung opportunity na ganoon na pumunta dun sa iba't ibang probinsya, turuan yung mga bata kung paano magkwento gamit yung visual language, yung parang gano'n. And at the same time, ini-inspire mo sila, minomotivate sila to dream on para gawin nila kung ano yung makabubuti para sa kanila at huwag silang susuko para maabot nila yung pangarap nila gaya ko. Oh, Direk, nako, thank you so much for sharing your stories with us. At itong kwento na to, nakakatuwa to see na ikaw yung perfect example ng pay it forward, give it back, 'di ba? Parang hindi kinakalimutan kung saan nang galing at maraming salamat Direk sa pagkwento sa amin ng lahat na ito. Alam namin very busy kayo, especially tuloy-tuloy ang pag-promote ninyo ng film ninyo. Pero bago tayo magtapos Direk, meron tayong isang quick game dahil ang inyong pelikula ay Green Bones. Ang title ng ating game, eto basahin ko lang ang title ng ating game. Ang game natin ay Movie Green Flag. Magtatanong lang ako sa'yo, Direk, sasabihin mo lang sa akin kung bakit the green flag itong movie na to para sa'yo. Okay, so, ang first question ko, kasi these are all the green flags, diba? Ang favorite Filipino movie. What is your favorite Filipino movie? And why was it a green flag for you? Favorite film ko ay Maynila sa mga kuko ng liwanag. Ay, wow. Yan yung talaga pinag-aaralan, no? Yeah, green flag siya para sa akin kasi yun yung naging formula ko dun sa paggawa ng pelikula. Na bagamat romance siya, nagkukwento siya ng buhay pag-ibig ng dalawang karakter, nagkukwento rin siya ng mga sitwasyon at kondisyon ng mga taong nasa paligid, which is that time yung mga trabahador. Yun yung gusto kong formula dun sa paggawa ng pelikula na may sinusundan kang bida, habang sinusundan mo yung bida, pinapakita mo yung mas malawak na sakop, mas malawak na socio-political issues. Yun yung laging ina-attain ko pagdating dun sa paggawa ng pelikula. Kasi sinisikap ko lagi na maging socially relevant yung pelikula ko. Kasi alam ko na sobrang hirap gumawa ng pelikula. So dapat may +1 siya. Dapat mahalaga siya. Hindi ka pwedeng magkwento lang ng kwentong pag-ibig mo. Yung parang ganon. Gawa ka ng pelikula na magkakaroon ng pakialam yung mas nakararaming tao. Ah, nice. And how about yung go-to comfort film mo, Direk? Whether local or international? Comfort. Naku, sa sobrang dami, wala akong masabi.
Ano mas gusto niyo, direct? Movie or series? Kapag kumari gusto mo lang mag-relax, anong papanoorin mo? Pelikula pa din. Okay. Super fan ako ng mga Pinoy movies. Ganun pa rin, mga Milan, ganon. Mga feel good lang. Doon ako parang ganon. So, as of the moment, ang lagi kong binabalik-balikan ay Devil Wears Prada. Hindi ko alam. Very feel good din yun. Feel good, but then sa dulo, gusto ko yung ganun feel good siya, pero may punch pagdating dun sa dulo. Bigla mo na marirealize na, so, yun yung point kung bakit ginawa yung pelikula. Yung dadalhin mo after. So, wala. Sa tunay na buhay, pinapatulan ko yung mga feel-good movies, pero sa totoo lang, nanonood ako ng pelikula, hindi lamang talaga para ma-entertain. Kundi after, binabalikan ko siya, ano yung maitutulong niya sa akin bilang isang filmmaker. Wow. Speaking of that, ano yung movie that inspired you to pursue filmmaking? Alam mo ba, ang una kong napanood na pelikula sa sinihan ay Titanic. Wow. Ilan taon ka nun, direct? Sobrang bata ko pa, elementary. Tapos dahil galing ako sa probinsya, ang panonood ng sine doon sa probinsya that time, 1990s, ay isang event. Kasi pupunta ka pa ng bayan, di ba? Stand alone yung mga cinemas Tapos, nanood lang ako doon dahil libre. Kasi medyo mahal siya, hindi namin afford. Galing ako ng bukid galing ako ng malayong lugar. Pupunta ka ng palengke doon sa sentro para manood ng pelikula. Ang pinakauna kong napanood na pelikula ay Titanic. So, sobrang laki niya. So, parang doon yun yung pakiramdam na ang lalaki ng tao doon sa projector, 'di ba? May totoo bang baka may tao doon sa likod ng ng telang ito, doon nila ina-acting, yung parang ganon. Pero, ako kasi, siya yung nag-inspire sa akin na gumawa ng pelikula kasi gusto kong gumawa nun. Pero alam mo ba, Miss Pia, ang nakita ko na that time, senyales pala yon ng mga gagawin kong pelikula sa mga susunod na araw. Mas nakita ko, hindi lamang yung love story ni Jack at Rose, kundi yung social status nila. Yung pagitan nilang dalawa. Yung parang gano'n, na parang isang mayamang babae na na-inlove sa mahirap na lalaki. Tapos pagdating dun sa loob ng Titanic, ng barko, ramdam na ramdam mo yung pagkakaiba ng treatment sa mayaman at dun sa mahirap. Hindi ko alam na yun yung dahilan na pagdating pala dun, pag naging filmmaker na ako, medyo Marxist yung pagtingin. Lagi kang tumitingin, lagi mong binibida yung inequalities, yung mga hindi pagkapantay-pantay ng sentro at ng gilid, ng mga marginalized, ng babae at lalaki. Lahat na lang ng dichotomy, ginagawa mo siyang issue or binibigyan mo siya ng kwento. So, doon ako nagsimulang parang mangarap na gusto mong maging filmmaker. Parang ganon. Kasi gusto mo magkwento ng mga injustices, ng mga inequalities, ng mga ganon. At nakita ko yon sa isang romance movie. Parang ganon. Direct, parang after ng mga kwento mo, parang gusto kong balikan tuloy itong mga films na to. Parang pag pinanood mo ulit, nagkakaroon siya ng ibang context or ibang meaning. Baka may iba pa akong makita. So parang, okay, ilalagay ko yan sa watchlist ko ulit. Pati Devil Wears Prada, Direct. Nako, Direct, thank you so much for sharing your time with us, for sharing all your stories with us. Bago tayo tuluyan magtapos, Direct, baka pwede nyo i-invite ang ating mga listeners to catch Green Bones. Ngayong palabas na siya sa Metro Manila Film Fest. Ayun, ngayong araw, palabas ang Green Bones sa mga suki ninyong sinihan. Part siya ng 50th year ng Metro Manila Film Festival. Panoorin niyo po lahat ng pelikulang kasali sa MMFF, but please unahin niyo po yung Green Bones. Makikita niyo po yung husay at galing ni Ruru at ni Dennis dun sa pelikula at sa iba pa naming mga artista. Ayun, panoorin po natin at sana magustuhan po ninyo. Pag nagustuhan po ninyo, ipakalat po natin. Thank you so much, Direct Zig Dulay. At kapag ikaw ay gusto nilang hanapin on social media, pag gusto humingi ng advice, Direct, saan ka mahahanap? Maraming nagme-message sa akin, mga nagtatanong, mga estudyante tungkol sa filmmaking, tungkol sa pagpipelikula. Open ako lagi. Sumasagot ako sa Facebook at saka sa Instagram. Wala akong X. Zig Dulay lang yung hanapin ninyo. Or pwede niyo akong email, zigcarlo@yahoo.com. Pag gusto niyo ng free workshop, consultation, tinatanggap ko din yan.
Wow, nako Direk. Siguro dudumugin ang iyong email inbox ngayon, Direk, after nito. Thank you so much, Direk Zig Dulay, and we wish you all the best with Green Bones. Very exciting at number 1 na yan sa ating listahan ngayon. Thanks, Direk! Thank you! This surprise was planned by the team of Louie Andre Magtibay and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!